Magandang araw mga kaibigan. Nagsalita po si Senate President Escudero tungkol sa resulta ng Senate hearing nung Lunes, hinihikayat niya ang mga biktima ng alleged extrajudicial killings na magsampa ng kaso against kay former President Duterte. At inilakip na rin niya si Pastor Kibuloy na yung mga nagtestigo sa Senado is mag-file din ng kaso. So ano ba itong statement na ito? Is laban ba kay PRRD, Pastor Kibuloy o pabor sa dalawa? Yan ang ating pupuntuhan. Okay, pakinggan muna natin ang balita tungkol sa bagay na ito. Mga witnesses sa mga pagdinig sa Senado at Kamara. May payo sa kanila si Senate President Francis Escudero. Kung ano ito, alamin natin sa balitang ihahatid ni Troy Gomez. Pinuri ni Senate President Francis G. Escudero ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa kampanya kontra droga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na humarap sa investigasyon si Duterte patungkol sa umunoy extrajudicial killings sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo. Dahil alalahanin natin na nakapagbigay ang Senado ng oportunidad, venue at pagkakataon na magsalita ang dating Pangulo under oath patungkol sa EJK at patungkol sa kanyang drug war nung siya Presidente. Malaking bagay na at malaking step forward na towards transparency and finding out yung punot dulo nitong EJK at war on drugs na to. Pero sa kabila ng paglitaw at Okay, mag-comment muna ako doon. Pinuri niya ang Senate Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng transparency, accountability, nalaman ng taong bayan kung ano talagang nangyari. Agree ba kayo doon? Ako, agree. Napakaganda na meron tayong Senado na nag-conduct ng ganitong inquiry para naman hindi lang yung Quadcom ang palaging napapakinggan ng mga tao. Iba nang takbo sa Quadcom eh. Talagang saludo ako dito sa mga senador dahil tingnan nyo si PRRD hindi nag-attend sa Quadcom. Bakit? Hindi siya nag-attend. Baka may nakita niyang hindi maganda doon. Bakit dito sa Senate hearing ayaw pa niyang umalis? Gusto niya tuloy-tuloy. So anong ibig sabihin doon? Ang dating presidente, nakita niya there is something good sa Senate inquiry. So, sana wake up call ito sa Quadcom na tularan nila ang mga senador. Ganon ang mag-conduct ng inquiry. So, congratulations sa mga senador. Sana ituloy pa niyo ito. So, ito na. Yung mga revelation ng mga biktima ng alleged EJK, mayroon ng advice. ng testimonya ng mga umano'y witness sa extrajudicial killings, sinabi ng liderato ng Senado na sana ay hindi ito magtapos sa komite ng mataas na kapulungan. Git niya, kung may reklamo laban sa dating Pangulong Duterte, dapat na magsampa ng kaso ang pamilya ng mga umano'y biktima sa korte. So sana, yung mga biktima dahil sa pag-amin, kasi sa dulo kailangan mo pa rin na magreklamo. Kahit gustuhin ng sino man sa inyo magsampa ng reklamo sa napakinggan nyo kahapon, laban kay Pangulong Duterte, you are still not a party in interest. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Sana hindi matapos sa paglalahad sa komite, sana idiretso nila sa pagsampa. Inihalin tulad ni Escudero ang reklamo Okay. So, ang iba, pagkaintindi nila is parang galit o there is something wrong kay Senator Escudero. Bakit niya inuudyukan ang mga pamilya ng victims ng alleged EJK na magsampa ng kaso? May kaibigan nga ako, nagpadala sa akin. Itong balita ito, pinadala niya. Sir, ano ba naman yan si Escudero?
Inuudyo kanya ang mga biktima ng EJK na magsampa. Sana hindi yan, tutukan niya yung ganito. So, iba ang dating. Kung ako ang inyong tatanungin, pabor kay PRRD kung magsampa ng kaso ang mga biktima ng EJK. Okay, puntahan muna natin kay Pastor Kibuloy kasi ganun din ang advice, magsampa kayo ng kaso. Kay Duterte sa mga reklamong kinakaharap din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kamakailan lang ay sumalang din sa investigasyon sa Senado. Karamihan kasi sa mga witness ay naghayag lamang ng testimonya sa komite, ngunit di naman nagsampa ng kaso sa korte. Parehas na lang nung kay Pastor Kibuloy. Sana yung mga testigo nandun dahil apparently hindi silang lahat ay nagsampa na ng kaso. Tumestigo lamang sa komite. Sana wag silang tumigil doon, idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Ipinunto ni Escudero na sa pagsasampa ng kaso sa korte ay nabibigyan ng tamang venue at due process ang inirereklamo. Hindi naman dapat end all be all yung nakapagsalita sa hearing under oath. Dapat sana ituloy nila sa pagsampa ng kaso. It works both ways. Para mabigyan din ng pagkakataon niya akusado na sumagot, magpaliwanag at kumprontahin yung testigo laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. No. So, yun. Payo ng Senate President. Sampahan nyo ng kaso si dating Pangulong Duterte. Sampahan nyo ng kaso si Pastor Kibuloy. So, ano yun? Laban kay PRRD, laban o masama para kay PRRD, masama kay Pastor Kibuloy o pabor? Kanya-kanyang pananaw, ano? Basta ako, pabor kay PRRD, pabor kay Pastor Kibuloy, itong ganitong pahayag ng Senate President. Para once and for all, umusad na yung issue at bahala ang korte na mag-decide. Yun nga ang gusto ni PRRD. Sampahan niyo ako ng kaso. Bakit hanggang gayon? Si dating Senador De Lima, ang tagal na yung sinasabi niyang EJK o Davao Death Squad. Bakit hanggang walang maipala? Mas gusto ni PRRD na masampahan na siya ng kaso. Ganon din si Pastor Kibuloy, meron siyang pahayag na ganyan na bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Tama si Senate President Escudero na bakit ang mga testigo hanggang Senate inquiry lang. Yung kay Pastor Kibuloy, di naman sila nagsasampa ng kaso. Ano ba yan? Kaya wag kayong yung iba na nami-misunderstood si Senate President Escudero. Ako, pabor ako doon. Tama, yun ang dapat gawin kung talagang malakas ang ebidensya. Ang problema, kung wala namang ebidensya, puros na lang yun, doon sa Senate hearing. Grabe yung mga may yung pari, Senator De Lima, Senator Risa Ontiveros, ang dami nilang sinasabi. Bakit hindi na lang diretsuhin sa korte at kaya sa piskalya muna magsampa ng kaso? So, sana nga ang mga kamag-anak ng biktima, gawin nyo na ito. Sundan ninyo ang payo ni Senate President Escudero na yun din ang gusto ni President Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. So, again, aabangan natin na kailan ba yung sunod na Senate hearing. I'm not sure, hindi ko na-monitor. Basta kaabang-abang, lalo na yung pagsubpuena ng mga importanteng testigo sa Quadcom na hindi naman nagpakita sa Senate hearing. Yun na yun. Yung si Jimmy Guban. Sino pa? Yung Royena Garma. Kerwin Espinosa. Mayroon pang isa. Nakalimutan ko na yung isa. Leonardo.
yung Napolcom Commissioner. Sila yung may pasabog doon sa Quadcom. Bakit wala sila dito sa ano? May itinatago ba? Kung wala silang itinatago, dapat wag matakot na humarap sa ano. At dito natin malalaman kung meron bang drama sa Quadcom. Pag hindi nagpakita itong apat, nako, wala na. Yung credibility ng Quadcom, question mark na.